May mga kwento ng pag-ibig na nagsisimula sa unang tingin. May mga kwento namang nagsisimula sa maling panahon. Pero minsan, may mga kwento ring nagsisimula sa simpleng pagpili. Hindi ito fairy tale, walang prinsipe, walang kastilyo. May dalawang taong parehong takot masaktan, pero mas takot mawala ng pagkakataong magmahal. Sa mundo kung saan lahat naghahanap ng forever, paano kung ang ibinigay lang sa'yo ay sandali? Pipiliin mo pa rin ba? Ngayong Valentine's Day, hayaan mong ikwento ko sa'yo ang isang pag-ibig na hindi sinukat sa haba ng panahon, kung hindi sa lalim ng pagpili. Ito ang kwento ni Mara at Ellie. At ito ang kwento ng araw na pinili nilang magmahal kahit walang kasiguraduhan. Ang lihim sa likod ng mga bulaklak. Sa labas ng maliit na flower shop sa may kanto ng Magsaysay Street, tahimik na nagliligpit ng paninda si Mara. 27 years old, tahimik, simple, at sanay mag-isa. Sa totoo lang, ironic na sa flower shop siya nagtatrabaho. Araw-araw siyang napapaligiran ng rosas, teddy bear, love letters, pero sa sarili niyang buhay, walang nagbibigay. Love is for everyone, madalas sabihin ng boss niya. Pero minsan napapaisip siya, talaga ba? Paano naman kaming mga sanay mag-isa? Mara wasn't bitter, hindi siya galit sa mundo. Pero pag Valentine season, may kakaibang bigat sa dibdib niya. Parang may kulang, parang may hinihintay na hindi naman sigurado kung dadating. Habang naglaayos siya ng mga natitirang bouquet, may biglang pumasok sa shop. Isang lalaki. Naka-hoodie, medyo magulo ang buhok, hawak ang cellphone na parang may kausap kanina. "Ah, open pa?" tanong niya, medyo hingal. "Until 8 po," sagot ni Mara, professional ang boses. Tumanggo ang lalaki. "Good, kailangan ko ng bouquet." "Anong klase po?" Tahimik sandali ang lalaki. Tumingin siya sa iba't ibang bulaklak, parang may iniisip na malalim. "Hindi cliché," sagot niya. Napakunot ang noo ni Mara. "Sir?" Hindi red roses, hindi yung typical. Something na hindi pang display lang. Something na may meaning. Ngayon lang may umorder niyang ganito. "Para kanino po?" tanong niya, curious na. Ngumiti ang lalaki, hindi yung loud na ngiti, yung parang may tinatagong kwento. "Para sa taong hindi pa alam na mahal ko siya." Parang may huminto sa oras. Mara doesn't know why, pero may kakaibang kirot siyang naramdaman. She nodded. "Anong gusto niyong iparating?" Nag-isip ang lalaki. Tumingin siya kay Mara direkto sa mata. Kahit hindi niya ako pansinin, pipiliin ko pa rin siya. Bumilis ang tibok ng puso ni Mara. Bakit parang ang bigat ng tingin nito? "Sige po," sagot niya, pilit kalmado. Habang inaayos niya ang bouquet, napansin niyang hindi umaalis ang lalaki. Nakatingin lang, hindi sa bulaklak, kung hindi sa kanya. "First time mo dito?" tanong nito. "Opo." "Matagal ka nang nagtatrabaho dito?" 2 years na po." "May nagbibigay ba sa iyo ng flowers?" Diretsahan. Natawa siya ng mahina. "Wala po." "Bakit?" "Siguro wala namang nagbibigay sa taong hindi sanay tumanggap." Napatahimik ang lalaki. Maya-maya inabot ni Mara ang bouquet. Hindi red roses, white tulips at baby's breath. White tulips mean forgiveness and new beginnings, paliwanag niya. And baby's breath, everlasting love. Perfect. Nagbayad siya, pero bago siya lumabas, huminto siya sa pintuan. "Anong pangalan mo?" "Mara." "I'm Ellie." Tumanggo siya. "Salamat, Mara." Hindi niya alam kung bakit parang may gusto pang sabihin si Ellie, pero umalis na rin ito. Pagkaalis nito, napahawakan si Mara sa dibdib niya. Bakit parang may naiwan?
Kinabukasan, Valentine's Day. Punong-puno ang shop, orders left and right. May mga lalaki na kabado, may babae na excited. Pero isang delivery ang nagpatigil kay Mara. Isang bouquet. White tulips. Baby's breath. At may note. For Mara. Nalambig siya. Ha? Baka mali, sabi ng katrabaho niya. Pero malinaw ang sulat. To the girl who thinks she doesn't deserve flowers. Napaupo siya. May kumatok sa salamin ng shop. Si Ellie. Nakatayo sa labas. Ngumiti. Hindi tulad kahapon, mas sigurado. Lumabas si Mara, nanginginig ang kamay. Ano to? Tanong niya. I told you. Para sa taong hindi pa alam na mahal ko siya. Hindi mo naman ako kilala. Matagal ka nang kilala. Natigilan siya. Every 6 p.m., lagi kang nagliligpit ng flowers parang may hinihintay. Lagi kang nakatingin sa labas pag may dumadaan. Lagi kang napapangiti pag may batang bumibili ng tig-isang rosas para sa nanay nila. Napaluha si Mara. Customer ka ba? 3 months. 3 months? Hindi kita napapansin. I know. Masakit, pero totoo. Bakit ako? Tumingin si Ellie kay Mara na parang siya lang ang tao sa mundo. Kasi hindi ka naghahanap ng magmamahal sa'yo. Nagmamahal ka lang ng tahimik at gusto kong ikaw naman ang mahalin. Tahimik ang paligid, parang silang dalawa lang. Hindi ako madaling mahalin, bulha ni Mara. Hindi ako madaling sumuko, sagot ni Ellie. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may nag-offer sa kanya ng pag-ibig na hindi niya kailangang paghirapan. Paano kung masaktan ka? Worth it. At doon nagsimula ang kwento nilang dalawa. Hindi sa grand gestures, hindi sa fireworks, kundi sa simpleng pagpili. Pagpili na mahalin. Lumipas ang ilang linggo matapos ang Valentine's Day. Hindi naging instant fairy tale ang lahat. Walang biglang I love you. Walang dramatic confession. Ang meron lang, araw-araw na pagpunta ni Ellie sa flower shop. Minsan bibili siya ng isang sunflower. Minsan isang pirasong carnation lang. Minsan wala siyang bibilhin. Tatayo lang siya sa may counter at kakausapin si Mara tungkol sa kung ano-ano. Anong favorite mong kulay? Anong ginagawa mo pag malungkot ka? Naniniwala ka pa ba sa forever? Simple questions. Pero bawat sagot ni Mara, parang unti-unting binubuksan ang pinto ng puso niya. Hanggang isang gabi, habang sabay silang naglalakad pa uwi. Bakit parang takot ka? Biglang tanong ni Ellie. Natigilan si Mara. Takot saan? Sa'kin. Hindi siya nakasagot agad. Sa totoo lang? Oo. Takot siya. Takot siya kasi alam niya kung gaano kasakit magmahal. 3 years ago, may lalaki ring nangako sa kanya. Si Carlo. Hindi siya mayaman. Hindi rin siya gwapo. Pero mahal siya ni Mara ng buo. Pinili niya ito kahit tutulang pamilya niya. Pinili niya kahit walang kasiguruhan. Pero isang araw, nalaman niya na may iba pala. Hindi ko sinasadya, sabi ni Carlo noon. Hindi ko ginusto. Pero nasaktan pa rin siya. Hindi dahil may iba, kundi dahil pinili siya. Hanggang sa may mas madaling piliin. Simula noon, natutunan ni Mara na huwag masyadong umasa. Huwag masyadong magbigay. Huwag masyadong maniwala sa mga salitang, ako lang. Bumalik siya sa kasalukuyan. Nasaktan na ako dati, mahinang sabi niya kay Ellie. Tumanggo si Ellie. Alam ko. Napatingin siya. Alam mo? Hindi details, pero nakikita ko sa'yo. Yung paraan ng paghawak mo sa mga bulaklak. Maingat. Parang takot masugatan ulit. Napaluha si Mara. Hindi ako strong, bulong niya. Natutunan lang akong magpanggap. Huminto si Ellie sa gitna ng sidewalk. Mara,
Sabi niya, seryoso. Hindi kita mamadaliin. Hindi kita pipilitin. Pero sana, hayaan mo akong patunayan na hindi lahat ng dumarating sa buhay mo, aalis din. Tahimik ang gabi. Naririnig lang ang mga sasakyan sa malayo. Paano kung isang araw magsawa ka? Tanong niya. Pag dumating ang araw na yon, ako ang unang aamin. Hindi ako mawawala ng walang paliwanag. Iba siya. Walang pangako ng forever, walang dramatic na ikaw lang. Ang meron lang, katapatan. At doon, nagsimulang bumigay ang pader ni Mara. Habang tumatagal, mas naging komportable sila. Nagkakape sila tuwing linggo, naglalakad sa park tuwing gabi, nag-uusap tungkol sa childhood, sa mga pangarap, sa mga takot. Hanggang isang gabi, habang nakaupo sila sa bench, may kailangan akong sabihin. Kumunot ang noo niya. Bakit parang seryoso? Huminga ng malalim si Eli. May sakit ako. Nanlamig ang katawan ni Mara. Anong ibig mong sabihin? May heart condition ako. Congenital. Matagal na. Under control naman pero hindi siya nawawala. Parang may sumabog sa loob niya. Kaya ba hindi niya matapos ang tanong? Kaya ba hindi ako naghahanap ng relasyon dati? Oo. Tahimik si Mara. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi ko gustong may maiwan sa akin na mas masakit pa sa sakit ko. Dagdag ni Eli. Napatingin siya sa lalaki. Pero bakit ako? Tanong niya ulit. Because when I saw you, mahima ni sagot ni Eli. Naisip ko, kung may taong worth the risk, ikaw yun. Napaluha si Mara. Galit siya. Natakot siya. Nasaktan siya. Hindi mo dapat ginawa to. Sabi niya nanginginig ang boses. Hindi mo dapat akong nilapitan kung may posibilidad na mawala ako? Tumanggo siya. Umiiyak na. Lumapit si Eli. Hindi siya hinawakan agad. Hinintay niya. Mara, sabi niya. Lahat tayo may possibility mawala. Hindi lang ako. Hindi lang dahil may sakit ako. Huminga siya ng mabigat. Hindi ako naghahanap ng forever. Sabi ni Eli. Ang gusto ko lang, totoo. Tahimik. At sa unang pagkakataon, mas natakot si Mara hindi dahil baka masaktan siya, kundi baka mahalin niya ng sobra. Kinabukasan, hindi pumasok si Eli sa shop. Walang text, walang tawag, nanikip ang dibdib ni Mara. Hanggang bandang hapon, may tumawag sa kanya. Unknown number. Hello? Kamag-anak ka ba ni Eli? Tanong ng babae sa kabilang linya. Biglang nanlamig ang mundo. Nasa ospital siya. Hindi na maalala ni Mara kung paano siya nakarating sa ospital. Ang alam niya lang, tumakbo siya. Hindi siya nagpaalang sa boss niya. Hindi siya nagpalit ng damit. Hindi niya naisip kung anong sasabihin niya pagdating doon. Ang alam niya lang, hindi pa siya handang mawala si Eli. Pagdating niya sa emergency floor, nanginginig ang kamay niya habang nagtatanong sa nurse. Si Eli po, si Elijah Ramos. Relative po ba kayo? Natigilan siya. Ano ba siya? Girlfriend? Kaibigan? Wala namang label. Importante po ako sa kanya. Sagot niya halos pabulong. Pinapasok siya sa waiting area. May naninihib na babae nakaupo doon. Mga early 50s. Halatang puyat. Namumugto ang mata. Si Mara ka ba? Tanong nito. Tumanggo siya. Nanay ako ni Eli. Biglang sumikip ang dibdib niya. Pasensya ka na kung ako ang tumawag. Ikaw kasi ang huling tinext niya kagabi. Parang may kumurot sa puso ni Mara. Ano pong nangyari? Bigla siyang inatake kaninang umaga. Hindi na bago, pero ngayon mas malala. Hindi na bago. Ibig sabihin, sanay na sila sa ganitong takot. Bakit hindi niya sinabi sa akin na ganito kalala? Bulong ni Mara. Tahimik sandali ang nanay ni Eli bago sumagot. Kasi unang beses ka. Napatingin siya.
Unang beses na may pinakilala siya sa akin na hindi pa man niya girlfriend pero alam kong mahal na niya. Napaluha si Mara. Madalas niyang sabihin, "Ma, kung sakaling hindi ako tumagal, gusto kong may isang taong maramdaman na pinili ko siya." Hindi na napigilan ni Mara ang pag-iyak. Pinili. Habang siya, halos takbuhan ang posibilidad. Pagkalipas ng 2 oras, pinayagan siyang pumasok sa kwarto. Tahimik ang paligid. May tunog lang ng heart monitor. Nakahiga si Eli. Maputla, may nakakabit na tubo. Pero buhay. Dahan-dahan siyang lumapit. "Ang unfair mo," bulong niya. Hawak ang kamay nito. Hindi gumalaw ang kamay ni Eli. "Hindi mo ako binigyan ng time and desisyon kung kaya ko ba o hindi." Huminga siya ng mabigat. "Takot ako, Eli. Takot na takot ako. Hindi dahil may sakit ka, kundi dahil mahal na yata kita." Doon niya unang inamin. Sa sarili niya at sa lalaking walang malay. "Akala ko kaya kong umiwas. Akala ko kaya kong kontrolin. Pero nung tumawag sila kanina, akala kong mawawala ka na." Napahawak siya sa dibdib niya. "Hindi ko pala kayang hindi ka piliin." Tahimik. Biglang gumalaw ang kamay ni Eli. Dahan-dahang bumukas ang mga mata nito. "Mara, gising ka?" Mahinang ngumiti si Eli. "Ang lakas mong umiyak." Biro nito kahit sina ang boses. Napatawa siya sa gitna ng luha. "Buwisit ka. Inalala mo akong ganito." "Sorry," bulong ni Eli. Umupo siya sa tabi ng kama. "Hindi ka pwedeng mawala," sabi niya. Tumingin siya sa kanya. "Mara, ayokong ikulong ka sa ganitong buhay." "Sinong nagsabing nakakulong ako?" Tahimik. "Hindi ko kailangan ng siguradong bukas kung totoo naman yung ngayon." Napapikit si Eli. "Mahal kita. Hindi malakas, hindi dramatic, pero buo." Napahinto ang mundo ni Mara. "Mahal kita." Ulit nito. "Pero kung pipiliin mong umalis na yon, maiintindihan ko." Tahimik siyang nakatingin dito. Naalala niya si Carlo, naalala niya ang sakit, naalala niya ang takot. Pero mas malinaw ngayon ang nararamdaman niya. Hindi siya natatakot masaktan. Natatakot siyang mawalan ng pagkakataong mahal ulit. Dahan-dahan niyang hinawak ang mukha ni Eli. "Pinipili kita," sabi niya. "Hindi dahil perfect ka, hindi dahil sigurado ang future, kundi dahil ikaw." Napaluha si Eli. "Hindi ako masasayang?" Tanong nito, pilit na kumingiti. "Kung dumating ang araw na mapagod ako, sasabay akong magpahinga sa'yo. Hindi ako aalis." Sa unang pagkakataon, hindi na takot ang nangingibabaw sa puso ni Mara, kundi tapang. Tapang na magmahal kahit walang kasiguruhan. Ilang araw ang lumipas. Nakauwi si Eli. Mas maingat, mas bantay sarado. Pero mas buo, mas totoo. Isang gabi, habang magkasama sila sa park kung saan sila madalas mag-usap, "Mara," sabi ni Eli, "kung bibigyan tayo ng ilang taon, sasamantalahin natin." "At kung ilang buwan lang?" tanong niya. Ngumiti si Eli. "Mas mamahalin kita araw-araw." Napangiti si Mara. Pero sa loob niya, may isang tahimik na panalangin. Sana hindi maikli ang ibinigay na oras sa atin. Sana hindi ito yung klaseng love story na kailangang tapusin agad. Lumipas ang mga buwan. Hindi naging madali ang lahat. May mga araw na okay si Eli, may mga araw na mabilis siyang mapagod, may check-ups, may gamot, may takot na tahimik lang nilang tinatago sa isa't isa. Pero mas marami ang tawa, mas marami ang simpleng sandali. Nagluluto sila ng pansit tuwing linggo. Nag-aaway dahil sa kung sino ang maghuhugas ng pinggan. Naglalakad sa park habang hawak kamay, na parang ordinaryong magkasindahan. At sa unang pagkakataon sa buhay ni Mara, hindi na siya nagbibilang ng posibilidad ng sakit. Binibilang niya ang mga araw na masaya siya. Isang gabi,
Habang nakahiga sila sa bubong ng bahay ni Eli, nakatingin sa mga bituin, "Mara," mahinang sabi ni Eli. "Kung sakaling mauna ako." "Eli!" Agad niyang putol, nangingilid ang luha. "Please, pakinggan mo." Tahimik siya. "Kung mauna ako, huwag mong itigil ang buhay mo. Huwag mong gawing kwento ng lungkot ang naging tayo." Napapikit ni Mara. "Hindi mo pwedeng sabihin yan na parang ang dali lang." "Hindi madali," sagot ni Eli. "Pero gusto kong maalala mo ako hindi bilang taong nawala, kundi taong pumili sa'yo." Napahawak siya sa kamay nito. "Ikaw ang pinakamagandang desisyon ko," sabi niya. Napaluha si Mara. "At ikaw ang pinakamatapang kong ginawa." February 13 ulit. 1 taon matapos ang unang bouquet. Maagang pumunta si Mara sa flower shop. Pero ngayon, hindi na siya empleyado. Siya na ang may-ari. Tinulungan siya ni Eli mag-ipon. Tinulungan siyang mangarap. At ngayong anniversary nila ng unang pagkita, may plano si Eli. "May surprise ako mamaya," sabi nito kaninang umaga. Halatang excited. Pero 2:00 ng hapon, nakatanggap siya ng tawag. Unknown number. Muli, nanlamig ang mundo niya. Pagdating niya sa ospital, hindi na bago ang amoy. Hindi na bago ang takot. Pero mas masakit ngayon. Mas tahimik. Mas mabigat. Nasa ICU si Ellie. Mas malala kaysa dati. Pinayagan siyang pumasok. Mahina ang ilaw. Mas mahina ang tunog ng monitor. Lumapit siya. "Huwag ka nang mag-surprise." Pilit niyang biro habang umiiyak. Dahan-dahang bumukas ang mata ni Ellie. "Sorry," bulong nito. "Hindi mo kasalanan," sagot niya. Mahina ang ngiti ni Ellie. "Naalala mo ba? Unang bouquet." "Oo," sabi niya, umiiyak. "White tulips. For new beginnings," dagdag ni Ellie. Tumanggo siya. "Salamat kasi pinili mo pa rin ako." Hindi niya kayang magsalita. "Worth it," mahina nitong sabi. At dun, tumunog ng tuloy-tuloy ang monitor. Tahimik ang mundo pagkatapos. Walang dramatic na sigaw. Walang background music. May isang babae lang na hawak ang kamay ng lalaking minahal niya hanggang sa huling tibok. February 14, Valentine's Day. Punong-puno ang flower shop. Pero sa gitna ng lahat, may isang espesyal na bouquet sa display. White tulips. Baby's breath. May note. "For the ones who choose love, even when it's not forever." Lumapit ang isang batang babae sa counter. "Ate, para kanino to?" Ngumiti si Mara. "Para sa taong hindi takot magmahal." "May nagbigay sa'yo niyan?" Tahimik sandali si Mara. "Oo," sagot niya. "At araw-araw ko pa rin siyang tinipili." Lumipas ang panahon. Hindi nawala ang sakit, pero natutunan niyang dalhin ito ng may ngiti. Hindi lahat ng love story sinusukat sa haba ng panahon. Minsan, sinusukat ito sa tapang na magmahal kahit alam mong may hangganan. At sa bawat 6 p.m. habang nagsasara siya ng shop, tumitingin siya sa labas. Hindi na naghihintay, kundi nagpapasalamat. Dahil minsan sa buhay niya, may isang lalaking dumating na hindi nangakong mananatili habang buhay. Pero pinili siya. At minsan, sapat na yon. At dito na nagtatapos ang sari-saring kwento ng pag-ibig. Hindi lahat ng pagmamahal ay nagtatapos sa kasal. Hindi lahat ng kwento ay may habang buhay. Pero may mga pag-ibig na kahit sandali lang, kaya kang baguhin habang buhay.
Minsan hindi natin kontrolado kung gaano katagal ang ibibigay na oras sa atin. Pero kontrolado natin kung paano tayo magmahal. Pipili ka ba kahit may takot? Magbibigay ka ba kahit may posibilidad ng sakit? Dahil sa dulo, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa tagal. Ito ay tungkol sa tapang. Tapang na magsabi ng mahal kita. Tapang na manatili. At tapang na magpatuloy kahit kailangan ng magpaalam. Kung minahal mo na isang tao ng totoo, alam mo, hindi nasusukat ang forever sa oras. Nasusukat ito sa pagpili. At minsan, sapat na yon. At hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pakikinig. Dito lang sa Sari-Saring Kwento ng Pag-ibig.